Happy Sabat ug maayong gabi sa tanan. Sa to'y title sa Juan, It Matters to the Master. No? Tama ba? Sunindot kaayo, no? Ang Ginoo gyud kuan na siya. Kaya niyang maki-join sa kasakitan, sa kalipay, sa tanan. Mo gani na kung unsa imong gibuhat sa imong isig ka tawo, sa pinakagamay, gibuhat mo sa iya. So mo na gitukod sa Ginoo ang golden rule. Buhata ang gusto nimo buhaton sa imong isig ka tawo, diha nimo buhata diha sa ila. Mao na siya. So atong pasalamatan ang Ginoo sa tibuok semana sa daghang mga panghitabo sa kalibutan at naata diri sa Balay Alampuanan aron pasalamatan o pamalandungan ang iyang mga balaang pulong. Nakoy gusto i-share sa ato diri mga kaigsunan. Manifestation of the Holy Spirit. Saya lang gusto nako i-share sa inyo. Adunay tulo ka mga manifestation ang Holy Spirit. Number 1, as revelator o revealer. Nahinungdo mo sa damgo ni Nabucodonosor. Pag damgo ni Nabucodonosor, gipatawag niya ang tanang mga encantador, magician, kaldeo, o ang tanan nga mga manggilamon sa iyang ginharian. Tungod kay ang haring Nabucodonosor na kuan na samok ang iyang espiritu, ang iyang kalag. Tungod kay kanunay siya makadamgo og dako nga larawan, makalilisang nga larawan. Pag mata niya, makalimot na siya. Nakasuway na mong damgo na murag nahadlok mo, di ba? Tapos pag mata nimo unsa ra magitong akong damgo ba? Si kagunahuna di gyud nimo matiman-an, pero sa imong una importante ito. Hingana ang gibati ni Nabucodonosor. So, tungod sa damgo, ang mga manggialamon sa Babylonia gipaadto aron ubaron ang interpretation sa maong damgo. Ang problema ni adtong panahon na wala man dito nakatambong si Daniel. Karon kay gusto man nila masayran ang revelation. So nagpasya ang hari na kung dili gani ninyo ma-explain ang interpretation sa akong damgo, tanang manggialamon diri sa Babylonia mamatay. Apil si Daniel. Unya, musugot ba ang Ginoo na maapil si Daniel o si Shadrach, Meshach, and Abednego? Di man musugot ang Ginoo. So, number 1, gitagaan si Daniel o si Nabucodonosor pod, ang kalahian lang damgo ka kang Nabucodonosor, vision kang Daniel. Pareha sila gipakitaan og revelation. Human, pagkakita ni Daniel, si Daniel ragyod ang naka-interpret sa maong revelation. Pagka gi-reveal sa Ginoo, ikaduha, interpretation. So, gi-interpret ni Daniel, sumala sa mabasa sa 2 Pedro 1, no? Nawalay propesiya na miabot sa tao sa iyang kabubuton, kundi diniktahan na siya sa balaang espiritu. Mauna siya ang manifestation ng Holy Spirit. Ang ikatulo, binder. Mauna naan at taan ni mga libro. Bisan unsa nga salin, no? Bisan unsa na salin. So muna sila ang tulo ka mga manifestation sa Holy Spirit. Una,
revelation, ikaduha, interpretation, ikatulo, binding up. No. Naay mabasa ana? Naay mabasa ana. Diri sa Isaiah kapitulo 8, versikulo 16. Unsay giingon? Bind up the testimony, seal the law among my disciples. Unsay giingon? Hugpungon mo ang kamatuoran, patiki ang kasuguan, taliwala sa akong mga tinun-an. Huh? Hugpungon. Unsa man ning hugpungon? Pakit-an ta mo kung unsay hugpong. Mga libro na siya, daghang libro, gusto man nimong hugpungon, mao ni siya ang giingon na hugpong. Sa una hilig ko ana, ni libro. Ako to siyang hugpungon. Ang Biblia sama ana sa una. Sulat ni Isaiah, sulat ni Jeremias, ana hantod na himong Holy Bible. Umpisa, dili scroll pa na siya. Gihugpong. Tapos gibind. Mo nang gingon, bind up the testimony. Seal the law among my disciple. Mao na siya, ang giingon gihapon sa spirit of prophecy. Para ba anang bind? Ang bind, para anang nagkuhan ka ba? Nag-ani ka ba? Ani, ana. Mong gibutang skilid, ani na pud ka, taw na pud na. Tapos ang game mo sa uban, i-bind. Ana, trabaho na mo sa una, kay namin may mga hagna sa una. Daghan mi hagna, dagko. Sa una lang, sa una pa lang to, sa liti. So akong trabaho, maglutog pagkaon, tapos pag naanay daghan diha sa mga, ako na siyang tigumon. Muna siya ang bind up the testimony. Sa Bisaya, hugpungon mo ang kamatuoran. Hugpungon. Ang say gingon si Spirit Prophecy. I am instructed to say to those who know the truth, bind up the testimony and seal the law among my disciples. Mao na siya ang but pasabot. Pero, kalaunan, Bible pa man to sa una. Daghang mga propeta, mga minor prophet, major prophet, gihugpong nila. Pero, may abot yun ang panahon na abot ang spirit of prophecy. Dili pwede, na dili po na tuhod-pungon. Kay ingon ang Biblia, all scripture is given by inspiration of God. 2 Timothy versikulo 16, 17. No? All scripture. Kung imong tan-awon ang word na all scripture, appeal ang spirit of prophecy sa all. Okay lang kung wala masulat ang spirit of prophecy, kay kung all, wala pang spirit of prophecy, di yun appeal. Pero appeal man siya. Kay giingon ni Sister White, bind up the testimony and seal the law among my disciples. Napa siya gisulti. Bind up the testimony, kini-review ni Herald ni. Bind up the testimony, seal the law among my disciples. This is the work to be done by the people of God. Mao gani sa tibuok kalibutan, sa daghang relihiyon na nakarehistro sa sect, 40,000 ka mga pangalan. Usa na ang pangalan nato dito. Kita ragyod na 70 Adventist ang naay spirit of prophecy. Ang uban, wa na gyud. O sa tanang relihiyon, ang 70 Adventist lang yon ang naay mensahe sa tulo ka manulunda. Wala na gyud to. O kadtong ikatulo ka manulunda, mao gyud to ang propetesa nga nagidala nga nanguna ni adtong 1844 December ni adtong
after sa great disappointment, nagsulat sila. Nasulat ang Spirit of Prophecy. Na ay daghang revelasyon ang gihatag sa Ginoo ngadto sa propetesa. Maupod to ang gigamit sa Ginoo nga ang Seventh-day Adventist makalukop sa gitawag nga ebanghelyo sa mayong balita tungod sa mga libro. Kay balo ba mo na daghan ang nahimong Seventh-day Adventist, wala gani makaabot ang mga liman dito. Wala kaabot ang mga pastor. Pero, naay mga nakapalit sa mga libro. Nahimo silang Seventh-day Adventist, nangita po silang Seventh-day Adventist tungod sa libro. Si Cecil Reg White na gitagaan gyapon sa Ginoo revelation, gitagaan siya interpretation, tapos bind, gihatag sa iya. Mauna siya ang Spirit of Prophecy nga nasulat diha sa Pinadayag. Unsay giingon sa Pinadayag 19? The faith of Jesus, Spirit of Prophecy. So unsay sunod sa kay 16 man tong atong gi-emphasize, mo emphasize po tagamay diri sa 20. Say giingon, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So, gi-emphasize na dire ang Biblia o ang Espiritu sa tagna. Testimonya. Ingon dire, if they speak not according to this word, naagyoy, sumbanan, sumala sa Biblia o sa referensya. Ang referensya, maguna to, Spirit of Prophecy man na. So, tanaw na to. Gihatag sa Ginoo ang Biblia o Spirit of Prophecy. Mo na giingon na hugpungon mo ang kamatuoran, patiki ang kasuguan o sa akong mga tinunan. Nganong naa may Spirit of Prophecy? Gusto gyud ni nako i-share ba? Mubuo ra man eh. Ingon dire. Ellen G. White, sulat ni siya sa Selected Messages Book 3. Ellen G. White calls her writings a lesser light. Little heed is given to the Bible, and the Lord has given me a lesser light to lead men and women to the greater light. Isulat na ni adto 1903, January 20, sa Review and Herald o gisulat sa Selected Messages. Na ang sulat ni Sister White, gitawag na siya lesser light, para ba sa creation na ay moon o na ay sun. Ang gamit, ingon dere, the Lord has given a lesser light to lead man and woman to the greater light. Ang greater light nga gisgutan diha, mauna siya ang Biblia. Mauna siya ang Biblia. Unsa pay gingon? Scripture and Spirit of Prophecy have same author. The Holy Ghost is the author of Scriptures and of the Spirit of Prophecy. Same ra gyud ang author ana sa Spirit of Prophecy. Nauna pagsulat ang Biblia, no? Mauna siya unang gihugpong, bind up the testimony and seal the law among my disciples. Mauna siya nga gihugpong. Pag abot sa Spirit of Prophecy, same ra gihapon ang author. Scripture and Spirit of Prophecy have the same author. The Holy Ghost is the author of Scriptures and Spirit of Prophecy. Mas gulang lang, mas greater light yun ang Biblia. So, tagaan tamog mga punto nganong gikinahanglan ginato basahon ang Spirit of Prophecy. Naamay giingon dire, unsay giingon? Tagalog man ni siya, pero kasabot man ang tanan ani. Sa Ephesians 6 versikulo 11. Managbihis kayo ng buong kagayakan
ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Unsay gingon? Isulot nimo ang tibuok hinagiban sa Dios upang kayo'y magsitibay laban sa lalang ng Diablo. Unsay isulot? Ang tibuok hinagiban. Unsa man ning tibuok hinagiban? Ang Biblia o Espiritu sa tagda. Kay ibahin ang testimony. Bind up the testimony to the law into the testimony. Isulob nimo ang tibuok hinagiban sa Dios aron dili ta aron kamo mulig-on laban sa lalang sa mga diablo. Naagay mga lalang ang diablo. Unsa man ning diablo? Malipat-lipaton. Lipat-lipaton ka. Para di gyud ka makasabot. 12. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pangapamunuan, laban sa mga makapangyarihan, laban sa mga pamamahala, sa kadilimang ito ng sanlibutan. So dili ang ato dayong pagpakibisog, dili di ay sa unod ug dugo, kundi sa mga pamunuan, no? Sa mga kagamhanan diri sa mangit-ngit nga kalibutan, laban sa mga ukol sa espiritu nga kasamaan ng mga dakong kaitaasan. Okay. Dahil dito, tungod niini, magsikuha kayo ng buong kagayakan, all armor man ng Diyos upang kayo'y mangagkatagal sa araw na masama. Para maka-endure. Isulob yun. Isulob, kuhaon ang tibuok hinagiban sa Diyos, aron kamo makatagal. Ang mga katagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat, mahimo na nimo ay magsitibay. Mahimo kang ligon. Unsa isulob ang tibuok hinagiban sa Dios. Aron kita makalahutay sa adlaw sa nadautan. Maaro pagmabuhat nato na isulob nato daan kay para mo abot gani ang mga lalang ng diablo, malingon ta. Malingon ta. 14. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat nga baluti ng katwiran. May sakbat. Napod kay kuandiri, kamatuoran ang nasa imong bakos, ang imong sakbat diri na kay baluti sa katwiran. Pagkamatarong. 15. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Pero good, kita. Yung pangutan-on ta sa atong pagtuo, mutubag man ta, kay gingon man na always ready to give an answer, di ba? Kinahanglan, andam ta, mutubag ra yun noon po. Diharot akutob. Kundi dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo. Patay man. Ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. So, dili ni siya literal na pagpatay, ha? Kumbaga, ma-repute ba? Masut ang sa tao. Bisaya ni. Ang palong. Thank you. Adilaab na kanang kaaway. O maagi sa kaaway. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos.
Oh, karon derita. Ato ning basahon. Ingon dere. Perilous time are before us. Everyone who has a knowledge of the truth should awake, awake, and place himself, body, soul, and spirit under the discipline of God. The enemy is on our track. We must be wide awake, on our guard against him. We must put on the whole armor. Huh? We must put on the whole armor of God. Komentary ni sa atong gibasa sa Ephesians chapter 6. We must follow the directions given through the spirit of prophecy. We must love and obey the truth for this time. Oh. Ang mga perilous time are before us. Kinahanglan mangandam kita, magmata kita, no? Kay ang kaaway nangitag tugpunon o dili na siya kapuyon, di na siya matulog. Kinahanglan isulob nato ang tibuok hinagbiban. Oh, we must put on the whole armor of God. We must follow the directions given through the spirit of prophecy. Mauna na mamalit ta og mga spirit of prophecy kay ang uban ra ba mosulod sa iglesia gamiton ra ba na ang spirit prophecy tapos wala ta spirit prophecy. Kita ra ba ang tag-iya ana? Padayon. This will save us. Sige ngon. This will save us from accepting strong delusion. God has spoken to us through His Word. He has spoken to us through the testimonies to the church. Unsa nga church na? Wa nagyulaing church diha. Wa nagyulaing Seventh-day Adventist. And through the books that have helped to make plain our present duty and the position we should now occupy, the warnings that had been given line upon line, precept upon precept, should be heeded. If we disregard them, what excuse can we offer? So, tinaw kaayo ang gisulti diri na kung isulob di ay nato ang tibuok na hinagiban sa Dios, sundon nato ang direction nga gihatag sa Espiritu Tagna, kinahanglan kita mahigugma og mosunod sa kamatuoran niini nga panahon. Maunay, this will save us from accepting strong delusion. Unsa maning delusion? Sa may buot pasabot anang delusion. Strong delusion. Ha? Strong delusion. Kung dili nato masulob ang tibuok hinagiban sa Ginoo, di ta makalikay sa pagdawat sa mga lalang sa kaaway. Mauna siya. Strong delusion. Mauna siya nga giingon gyud na bind up the testimony. Tingnan tanaw na to. Nganong kinahanglan nato og spirit of prophecy? Kini. Kung imong basahon sa Números 21:6, mabasa diha letra por letra nga ang Ginoo nagpadalag mga sa tawag makamandag, mga poisonous nga mga halas, banakon o unsa pa na diha, kobra, na para paakon ang iyang katawhan ug mamatay, ug daghan ang nangamatay sa Israel anto nga panahona. Ang mabasa word for word, ang Ginoo gyud ang nagpadala. Pero kung atong basahon ang gisulat sa Spirit of Prophecy mauni,
Atong basahon. Because they had been shielded by the divine power, they had not realized the countless dangers by which they were continually surrounded. In their ingratitude and unbelief, they had anticipated death. And now, the Lord permitted death to come upon them. The poisonous serpent that infested the wilderness were called fiery serpents on account of the terrible effects produced by their sting, it causing violent inflammation and speedy death. As the protecting hand of God was removed from Israel. So, unsay giingon? Tungod sa walay pagpasalamat ang mga tao sa ang katawan sa Ginoo sa Dios, wala nila tagaing pagpasalamat sa ang Dios. Wala sila kahibalo na sa ilang palibot na adi ay mga halas dito na grabe ka mga poisonous. Na ang Ginoo di ay naa siya ay protecting care o as the protecting hand of God. Kung iyan ang tangtangon, tungod kay wala gitay pagtuo, wala tay pagpasalamat, wala sila kahibalo na sa palibot nila, wala sila mga matay kay giprotektahan sila sa Ginoo. Karon, gitanggal to sa Ginoo. Great numbers of the people were attacked by these venomous creatures. Patay yun sila. Pero, kung imo basahon ang Biblia, ang Ginoo gyud nagpatay. Ang Ginoo gyud kuan, pero ang word, the Lord, and now the Lord permitted. Dili gyud direct ang Ginoo patay sa ila. Tungod sa dili nila mapasilamaton, dili nila tagag-appreciate ang Ginoo. Wala sila mituo. Mauna nga gitanggal sa Ginoo ang iyang protecting care o ang kanyang protecting hand. Gitanggal niya si Israel didto lang gipaat ang mga Israel kay wa na may nagprotekta. Dere sa Biblia mabasa nimo diha na ingon diha na gitintal sa Ginoo si Abraham. Mabasa gyud na siya, gitintal sa Ginoo si Abraham. Pero naapoy sa New Testament na ang Ginoo dili mo tintal. Kung sa may tinuod, mo tintal ang Ginoo o di siya mo tintal? Pareha ra ba na siya mabasa? Ang sa may diha tinuod. Pareha mabasa sa Biblia, sa Genesis o sa James. Gitintal sa Ginoo si Abraham. Pero sa New Testament, ang Ginoo dili gyud mo tintal. Ha? Kung sa man gyud tinuod, atong patubagon ang spirit of prophecy. Ingon dire. The expressions are used. God tempted Abraham. God tempted the children of Israel. This means that the Lord permitted Satan to tempt them. Dili yun ang Ginoo. Permitted, the word permitted, na manggoy gitawag nga permissive will o expressive will. Permissive at expressive. Gipermit niya, pero dili gyud to lahi magud ang prinsipyo sa Ginoo o gitugot niya. Kay dili man ang Ginoo malipay sa kamatayon sa tao. No? So gitugot niya ang kamatayon. Kay wala na may mahimo ang Ginoo tungod sa iyang freedom choice. Okay. So kana daw na word gigamit niya. This means that the Lord permitted Satan to tempt them. But He permits Satan to try, to tempt and test. Oh, lisod man ang walay test, no?
So mauna siya. Okay. Mabasa nimo dire letra por letra, nagipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing ni kinsa? Kisa may Paraon. So gipagahi sa Ginoo, ang Ginoo ba magpagahi sa kasing-kasing? Ang ipakita ra dai sa Ginoo ang ebidensya. Dili niya kuhaon ang imong doubts. Naatay doubts, naatay unbelief, di niya kuhaon to kay sa ato man to. Gibutang kita may nagbutang ato sa atong huna-huna ang doubt. Di niya kuhaon. Ang sa Ginoo ipakita niya ang tanang ebidensya para motuo ka. Mabasa dire nga ang Ginoo nagpagahi sa kasing-kasing ni Paraon. Pero atong basahon sa Spirit of Prophecy atong liliyon. Mo ning gingon. It is not God that blinds the eyes of men or hardens their hearts. He sends them light to correct their errors and to lead them in safe paths. It is by the rejection, It is by the rejection of this light that the eyes are blinded and the heart hardened. So mauna siya nakaimportantihan sa Spirit of Prophecy. Daghan pa kaayo nga mabasa mga kaigsunan tungkol sa gitawag nga rules of interpretation. Pero ang atong oras manggod, taas pa man siya kining bind up the testimony. Atong tan-awon kung gaunsa kaimportante ang Bible of Spirit of Prophecy. Kay ang Bible is for prophecy, same author. Scripture and Spirit of Prophecy have the same author. The Holy Ghost is the author of Scriptures and the Spirit of Prophecy. Mao na gingon, hugpungon mo ang kamatuoran, patiki ang kasuguan among my disciples to the law and to the testimony. So mao na siya mga kaigsunan, kung naatay kahigayunan na mupalit, palit gyud ta. Kung naatay mga libro sa atong mga balay, atong yung ampingan, kay ngano man, moabot gyud ang panahon na mao na gyud pinaka-precious nato ang pulong sa Ginoo. Karon dili pa man kayo nato matagad. Sa una, daghan kayo kung lulo gipalit na libro. Diha anayon na lang gud kini diri buslutan diri anay, buslutan dito. Ang Biblia di na gud may tsura. Kay wa man gud basaha kung gibasa pa to nako. Pero miabot gyud ang panahon ng mangita na ka sa pulong sa Ginoo. Ako gyung gitsagaan gyud ang mga buslot-buslot na mga dianay kay wala naman po patay naman po na akong lolo na hilig magpalit og mga libro. So mga kaigsunan, ang atong gitun-an diri ang tulo ka mga revelation na akong gi-plus ganina na muna siya ang usa sa pinaka-importante sa atong pagtuo ingon nga Seventh-day Adventist mao ni siya ang three manifestation of the Holy Spirit. Una, revelation, ikaduha, interpretation, at ikatulo, binding up the testimony. Mao na siya ang gibasa nato ganina. Appeal yun ang Spirit of Prophecy sa pag-bind up. Kay Bible raman tong gi-bind up nato. Tapos hugpungon nimo ang kamaturan. Mao na siyang Bible in Spirit of Prophecy. Ang hugpungon nato pagsulob sa tibuok nga hinigiban sa Ginoo. Aron kita mamalig-on, aron kita makalahutay sa mga lalang ng diablo, aron kita makalampo sa atong mga panaw ngadto hantod sa pagbalik sa Ginoo. Dira kutob pag may gabi sa atong tanan. Sabat. Thank you kayo, Brad Jurino, sa manindot nga mensahe. Lord, na naa sa kitasan, sa kalangitan, salamat Ginoo sa mga pulong na amo karon na nakian, hinaw punta, makagayad kini Lord sa among pagtuloy kanimo. Hinaw punta Lord na ugma makahimo kami pang sayo sa pagmata tungod sa dakong
tigong, hinapunta na ang tanong katauhan na imong mga sakop mo maka-adto ito na wala yung mga kapulihan. Panalangin niyo usab ang pagtuo, pag-alaga niya kanino. Tingnan man usab sa mga pagpamaulit karon, hinapunta na imong panggabayan sa mga tagsa-tagsa, pamilya, makadalat kami na wala usab karon. Ang tanan Lord, ang gisali kanino, wala kami mahimo o wala ka sa ngalan ng Jesus. Amen. Pasaba.